Magandang umaga, tanghali o gabi, Sir Gimbal. Ako nga po pala si Chris, isa sa mga bagong taga-subaybay ng channel nyo. Napansin ko pong mas interesado ko yung i-share ang mga aswangan story, kaya naman mas naengganyo akong pakinggan kayo. Gustong gusto ko po kasing makarinig ng mga kwento tungkol sa mga karanasan ng mga tao sa aswang. Gusto kong maramdaman na hindi lang ako nag-iisa na nakaranas ng masalimuot na karanasan sa kanila. Nagsimula ang pagiging basurero ko nang mahuli ng mama ko ang pakikiapid ni Papa. Sobrang nasaktan siya noon at dahil sa sobrang sakit na nadarama ay nagpa siya itong tapusin ang kanyang buhay. Naiwan kami noon ng kababata kong kapatid na si Christine. Dalawa kaming nagpalipat-lipat ng bahay every year dahil pinagpasapasahan kami ng mga kamag-anak namin. Madalas ang dahilan nila ay hindi na nila kami kayang buhayan at ang pinakamasakit pa pabigat lang naman daw kami at wala kaming kwenta gaya ng mga magulang namin. 15 anyos ako noon nang palayasin ng tiyuhin kong kabit ng tita ko. Ayaw na raw nito ng palamunin at panahon na raw para ako naman ang bumuhay sa sarili ko. Nagpalaboy-laboy ako noon at halos lahat ng trabaho ay napasukan ko. Makalipas ang isang taon ay sumama na sa akin si Christine. Sinabi nito na hindi na niya kaya ang pagmamulupit ng tiyuhin, kaya naman ay sasama na lang siya sa akin. Nakiusap pa ako noon na mag-aral siya at bumalik na lang sa bahay ng tita namin, ngunit hindi ito sumunod. Dalawa kaming nagpalaboy-laboy sa kung saan-saan. Noong mga unang panahon ay pinilit ko pang itaguyod ang pag-aaral ni Christine. Pero nung tumagal ay hindi ko na ito napilit. Mahirap din kasi humanap ng paraan para makapasok si Christine sa araw-araw. Bukod kasi sa pagkain ay kailangan din niya ng mga gamit sa eskwelahan. Nagsimula na kami magtrabahong dalawa noon. Ngunit dahil sa below 18 kaming dalawa ay halos walang tumatanggap sa amin. Kung meron man ay madalas ay sideline lang ito na hindi kami kayang buhayin na dalawa. Kung saan-saan din kami natutulog noon. Hanggang sa may naging kaibigan kami, si Utoy. Hindi po niya tunay na pangalan iyon. Gusto ko rin po siyang bigyan ng privacy. Si Utoy po ang leader ng isang gang sa may baryo na iyon. Noong una ay akala ko ay magkakaroon kami ng problema sa kanya. Pero dahil ayon sa mga ibang palabay doon ay may crush daw ito sa kapatid ko. Kaya naman ay may special treatment siya sa amin. Madalas ay nililibre kami nito ng pagkain at ito rin na naghahanap ng mga sideline ko. Madalas din niya akong isama sa racket niyang pagbabasura na siyang naging full time ko ng trabaho noong hindi na ako tanggapin sa mga sideline ko dahil sa minor de edad pa ako. Tumagal ng 5 buwan ang pagbabasura ko bago nagkaroon ng problema si Utoy. Nagkaroon ito ng alitan sa mga kasamahan niya sa gang. At naging dahilan niyo ng pagkakakulong niya ng 1 linggo. Walang dumalaw dito na kahit sinong kaibigan niya, maliban sa amin ni Christine. Kaya naman noong nakalabas siya ng kulungan ay halos wala nang magpahiwalay sa aming tatlo. Halos sabay-sabay kaming gumagawa ng lahat ng bagay. Ngunit naging mahirap iyon dahil nga halos target kami ng mga grupong nakaaway ni Utoy. Ang pinakahuli noon ay ang pagtangka nilang sakta ng kapatid ko. Doon na po kami nagdesisyon ni Utoy na lumipat sa dulong baryo ng Bohol, malayo kung nasaan kami. Doon na rin namin ninais na magtayo ng junk shop ni Utoy. Tahimik ang baryong iyon kumpara sa baryo na kinalakihan namin. Magkakalayo ang mga bahay at halos walang mga siga sa kalsada dahil maayos ang pamamalakad ng leader ng barangay. Wala rin nakakakilala kay Utoy doon, kaya naman naging mas madali sa amin ang piliin na magstay doon. May mga ngilan-ngilan lang akong napansin, Sir Gimbal. Halos lahat ng tao sa lugar na iyon ay mahilig sa atay. Hindi sila kumakain madalas ng gulay pero sobrang hilig nila sa karne. Mabibilang ko nga sa daliri ko ang mga tindahan ng lutong ulam na hindi nagbebenta ng atay. Iyon ang main course nila dito na siyang ayos lang naman. Sa tulong ng kaunting pera na naipon namin sa 2 taon na pagtatrabaho ay nakapagtayo kami noon ng kubo at maliit na junk shop.
Sa umaga ay kaming tatlo ang nangangalakal habang sa hapon ay inaayos namin ni Utoy ang mga maari pang mabenta at yung mga pwede pa naming i-recycle. Si Christine ang naging taga-ayos namin ng bahay at tagaluto. Nga pala ng mga oras na ito ay nagsasama na po si Utoy at Christine sa Gimbal. Kaya din po hindi na ako nagulat nang sabihin sa akin ng kapatid ko na buntis siya. Mas naging masaya at naging masipag kami ni Utoy noon. Dahil nga sa mas malaki na ang pamilya namin ay gusto namin magkaroon ng maayos na buhay ang magiging anak nila ni Christine. Iyon nga lang likas ata kay Utoy ang laging makahanap ng gulo. Lagi itong nakikipag-away sa kung sino-sino dahil lang sa maliit na bagay na siyang nagiging dahilan ng pag-aaway nila ni Christine. Isang araw noon, tanghali, nasa palengke kami at namimili. Inilapag ni Utoy ang dala-dala niyang bayong nang biglang may bumagsak doon na tao. Nagsimula na magkagulo noon dahil may bigla na lang nag-away. At dahil nga bumagsak sa dala ni Utoy na bayong ang isa sa mga lalaki ay galit itong sumali sa pagtatalo. Natapon din kasi ang lutong ulam na binili niya para kay Christine. Pinigilan ko pa siya noon pero hindi ito nagpapigil. Sinuntok nito ng sinuntok yung lalaking tumulak sa isa pang lalaki kaya ito napahiga sa dala niya. Lumaban naman ang lalaki. Iyon nga lang ay mas malakas talaga si Utoy. Napahiga na ang lalaki sa lupa at duga na ito. Ngunit hindi pa rin tumigil si Utoy. Inibabawan niya ang lalaki at kung hindi ko pa siya pinigilan ay hindi siya titigil. Hinawakan ko pa ang braso niya noon para mapatigil siya. May tumulong naman sa lalaking dugo na tumayo at kita ko ang galit nitong tingin sa amin ni Utoy. Para na kaming pinapatay nito sa tingin pa lamang niya. Tinulungan siya ng mga kasama niya at hinila pero hanggang sa makalayo sila sa amin ay masama pa rin ang tingin nito. Ang weird lang kasi lumingon pa talaga ito kahit malayo na ay kita ko pa rin ang galit niya. Sinermonan ko noon si Utoy at sinabing hindi dapat siya nagpapadala sa init ng ulo, lalo na at magiging tatay na siya. Hindi naman ako nito sinagot at galit na naglakad pa uwi. Galit na galit noon si Christine sa Gimbal. Nakita niya kasi ang pasasamukha ng asawa at ipinaliwanag ko din na nangyari. Nagtalo sila noon ng matindi at sa unang pagkakataon ay nagsigawan na sila. Matapos ang away ay galit na umalis si Utoy. Hindi ito sinuyo ni Christine at sinabing magpapalamig lang ng ulo ang asawa. Hayaan daw muna namin na ma-realize nito ang mali niya. Ginawa ko naman ang gusto nito na siyang pagkakamali ko. Noong hapon at papadilim na ay wala pa rin si Utoy. Doon na nag-alala si Christine dahil madalas kapag lalabas ito kahit galit ay bumabalik ito kapag madilim na. Nagmadali na rin akong lumabas noon para hanapin ang lalaki. Sinuyod ko ang mga lugar na madalas nitong pagtambayan. Pero wala ito roon. Ipinagtanong ko rin ito sa mga kakilala ngunit wala. Hanggang sa dumilim na at bumalik na ako sa bahay ay wala pa rin si Utoy. Naghintay kami na bumalik ito ngunit wala talaga. Umabot pa ng hating gabi ang paghihintay namin ngunit wala. Ni anino ni Utoy ay hindi dumating. Iyak nang iyak noon si Christine. Iniisip niya na iniiwan na siya ni Utoy dahil sa naging asal niya noong nag-away sila. Inalo ko naman iyon habang iniisip na masusuntok si Utoy sa oras na umuwi siya. Pinag-alala niya si Christine ng gusto alam niya naman buntis ito. Bawal na bawal sa buntis sa may stress sa Gimbal. Ngunit ang balak na yun ay naging pangarap na lang ng kinabukasan ay may matanggap kaming balita. Patay na si Utoy. Nakita ang katawan nito na lumulutang sa ilog. Iyak noon ang iyak si Christine. Kaya ako ang nag-asikaso ng katawan nito at kumausap sa pulis. Nagsagawa sila ng investigasyon at sinuri ang katawan ni Utoy. Na siyang naging dahilan ng pagtataka namin ni Christine. Wala na itong atay. Napaisip kami noon. Kung pagpatay ang gustong gawin ng isang tao kay Utoy ay bakit atay ang kukunin nito? Kung isa man iyon sa nangunguha ng laman loob ay hindi ang atay ni Utoy ang kukunin nito. Maraming parte ng katawan ng isang tao na mas mataas ang presyo kaysa sa atay. Isa pa sa pinagtataka namin ay tila ba gustong gusto ng mga pulis na isara agad ang kaso.
ininsist nila na suicide iyon kahit hindi naman. Gusto ko pa sanang ipabukas iyon ngunit mas mahalaga sa akin ang kapatid ko. Stress kasi ng todo noon si Christine. Halos hindi na ito kumakain o matulog. Kaya naman ako na nag-asikaso ng lahat pati na rin ang burol ni Utoy. Dalawa lang kami ni Christine sa buhay ni Utoy kaya naman halos pagod din ako sa pag-aasikaso ng mga kailangan ng dalawa. Hindi ko nga alam kung paano ko ba nagawang pagsabayin niyon. Ngunit dahil nga sa halos 24 oras akong gising ay nagsimula na ako maging kakaiba sa paningin ko ang baryo. Mas gising sa gabi ang baryo at kahit hating gabi na ay bukas na ang mga lutong ulam na tindahan. Kung normal po kayong tao, may isip nyo bang bumili ng ulam sa hating gabi? Hindi po ba? Hindi. At kung ako ang magtitinda, bakit naman ako magbubukas sa oras na dapat ay tutulog ang mga tao? Nagsimula na po akong makakatob na may ibang nangyayari sa lugar na hindi namin alam ni Christine at Utoy. Tumagal ng 1 linggo ang burol noon ni Utoy. Isang gabi, huling gabi ng burol ni Utoy bago siya ilibing kinabukasan ay maayos nang nakakausap si Christine. Nagulat nga ako noon nang magpresenta siyang magluto ng lugaw para sa mga nakikiramay. Kaunti lang naman ang nakikiramay noon ngunit kailangan pa rin namin sila pakainin. Naalala kong nakatulog ako noon habang hinihintay na maluto ang lugaw. Nang magising ako ay agad akong tumayo at punta sa kusina. Nagulat pa ako noon nang may makita akong matandang babae sa pintuan namin patungo sa labas ng bahay. Nakatingin ito ng maitim kay Christine habang nakangiti at nakalabas ang dila. Dinidilaan nito ang labi habang tila ba excited na nakatingin sa kapatid ko. Halata ang gulat nito nang makitang nakatingin ako sa kanya. Agad itong lumabas ng bahay habang kunot ang noo kong lumapit kay Christine. Tinanong ko siya kung sino ba ang matanda ngunit sabi nito sa akin na kanina pa raw siya nilalapitan ng matanda at ang weird daw nito. Noong tinanong ko siya kung paano naging weird ang matanda ay sinabi nito sa akin na nakangisi daw ito nang malaman na buntis siya at kahit wala raw siyang sinasabing buntis siya ay alam nito iyon. Sinabi rin sa akin ni Christine na sa tuwing lalapit daw ang matanda sa kanya ay sumasakit ang tiyan niya. Hindi niya alam kung bakit. Pinagsawalang bahala ako naman na yun at inisip na baka stress at pagod kaya yun nangyari pero hindi rin maalis sa isip ko ang kakaibang itsura ng matanda. Dahil nga si Christine na nagluto ay ako na nagpa siyang magbigay ng pagkain sa mga nakikiramay. Lumabas na ako na dala-dala ang isang tray na puno ng tasang may sopas. Pinamigay iyon sa isa-isa hanggang sa nakarating ako sa matanda. Nakangiti ito sa akin ngunit nang ilapag ko ang tasang may sopas ay bigla na lang itong napakunot ng noo at napatayo. Nabangga nito ang lamesa dahilan para matapon ang sopas na nilagay ko doon. Iho, bakit ganito ang pagkain nyo? Sigaw ng matanda. Nagtinginan sa amin ang iilang tao at bago tinignan ang pinamigay kong sopas. Nagulat ako noon nang magtayuan ang lahat at nagsimulang magsisuka. Lumabas na rin noon si Christine para sana alamin ang sitwasyon pero napakunot siya sa nakita. Iho, bakit may bawang ang pagkain na isinerve nyo sa amin? Galit na ani ng matanda. Nakakunot naman ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Wala kasi akong maintindihan kung bakit ba siya nagagalit hanggang sa bigla na lang ngumisi ang matanda. Kita ko ang pangil nito na matulis. Napaatras ako at tumama sa isa sa mga nakikiramay. Nang tignan ko iyon ay parang humingi ng paumanhin ay kitang-kita ko ang mapupula nitong mga mata na nakatingin sa akin. Nakaamba din ang ngipin nitong may matutulis na pangil. Halos mabuwal ako para lang makapunta sa tabi ni Christine. Mabuti na lang at may hawak pa itong kutsilyo noon. Inagaw ko iyon sa kanya bago siya itinago sa likod ko. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Sobrang dami nila na akala ko ay mamamatay na kami ni Christine. Hanggang sa bigla na lang may pumutok na baril at bumagsak ang dalawa sa nakikipagramay. Doon na ako kumuha ng tiyempo para tumalon at tagain sa liig yung pinakamalapit sa akin. Tuloy-tuloy ang pagbabaril ng kung sino. Panay lang ang pagpapaputok nito habang ako naman ay panay ang taga sa mga sumusugod sa akin. May sumugod mula sa likod ko.
Sinakal ako nito at para akong mawawala ng balanse sa pagsakay nito sa likod ko. Agad na sumugod ang tatlo pa sa mga nilalang, ngunit bago pa sila makalapit ay may sumaksak na sa nilalang sa likod ko dahilan para makawala ako. Si Christine. Ngumiti pa ito bago sugurin yung isa sa mga pasugod sa akin. Hinarap ko naman ang dalawa pa at sinipa ang isa sa mukha bago sinaksak sa mata ang isa. Nanginginig ang mga kalamnan ko noon sa takot, ngunit hindi ako nagpadaig. "Bilisan nyo, sakay!" ani ng isang boses. Napatingin kami roon at halos liperin namin ang pagitan namin at ng kotse nito. Nang makasakay ay agad nitong pinaandar iyon. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Christine. Akala namin noon ay ayos na, ngunit bigla na lang kaming nakarinig ng kalabog sa bubong ng kotse. Maya-maya lang ay sumilip na sa bintana ang isang lalaki. Namukhaan ko ito bilang lalaking nakaaway ni Utoy bago ito mamatay. Nakangisi ito sa salamin at inilalabas pa ang mga dila. Nagsisisigaw noon si Christine nang buksan ng lalaki ang bintana. Agad ko namang sinaksak sa bibig ang aswang at agad din iyong tinanggal, ngunit sapat na iyon para makabitaw siya sa kotse at malaglag. May isa pang galing sa bubong ng kotse na siyang pinasok ang ulo sa loob ng kotse. Nakangisi pa itong pinapahaba nito ang dila niya at pilit inaabot si Christine. Agad ko namang hiniwa iyon kaya tumalsik ang dila nito sa salamin ng kotse. Napamura pa ang lalaking tumulong sa amin. Umuungol ng malakas ang aswang at sinasakal ako. Nabitawan ko ang kutsilyo sa gulat. Sakal-sakal ako nito habang umuungol siya. May sinasabi ito sa akin, ngunit hindi ko maintindihan dahil nga putol na ang dila nito. Pinulot ni Christine ang kutsilyo at itinarak iyon sa mata ng aswang. Nabitawan ako nito at nawalan siya ng balanse. Nakakapit pa ito sa bintana, ngunit isinara iyon ng lalaking nagmamaneho. Isinara bukas na iyon dahilan para unti-unting mapunit ang kamay ng aswang at magpagulong-gulong siya sa kalsada. Dinig ko pa ang sigaw nito na nasasaktan. "Chris!" Sigaw ni Christina nakatingin sa likod ng sasakyan. Tumingin ako sa tinitignan nito at kitang-kita kong hinahabol kami ng maraming aswang. Agad kong kinuha yung baril ng lalaki at tinignan iyon. Marunong humawak ng baril si Utoy at dahil nga naging magkaibigan kami ay tinuruan din ako nito. Ikinasa ko iyon bago inilabas ang ulo ko sa may bintana at isa-isang binabaril ang mga humahabol sa amin. Isa-isa naman ang mga iyon na nagsisitumbahan, ngunit may iilan na nakakatayo pa rin at nakakahabol. Mas binilisan pa ng lalaki ang pagpapatakbo sa sasakyan at ganoon din ang ginagawa ko. Hanggang sa makalabas kami ng baryo ay walang tigil ang pagpapaputok ko sa mga aswang. Nakarating kasi sa ibang baryo at tumigil sa isang motel. Doon ay nagbayad ang lalaki at pinapasok kami sa kwarto bago siya nagpaliwanag. Isa palang baryo ng mga aswang ang naging tahanan namin. Halos lahat daw ng tao doon ay aswang, kaya naman hindi na katakataka kung magagalit ang mga ito dahil lang sa simpleng paglagay namin ng bawang sa lugaw. Sinabi din ng lalaki na matagal na raw niya pinagmamatyagan mula noon pa bago pa lang kami ay alam rin daw niya na isa sa mga aswang ang pumatay kay Utoy. Dahil ang aswang daw na nasa baryo na iyon ay aswang na tanging kinakain lang ay atay ng tao. Hindi kami makapaniwala noon, Sir Gimbal. Ni hindi sumagi sa isip ko na maaring aswang ang mga tao sa lugar na iyon. Tinanong namin siya kung bakit niya kami tinulungan. At ang sabi lang nito ay pinatay ng mga aswang na iyon ang mga magulang niya kaya siya tumutulong. Gusto daw niya maghiganti sa mga ito, ngunit dahil mag-isa lang siya ay hindi niya magawa. Alam din daw niyang kami na ang susunod na target ng mga aswang nang mamatay si Utoy. Nagdesisyon siyang tulungan kaming makatakas. Kinabukasan ay nagpunta kami sa pulisya para magsuplong. Ayaw pa ng mga ito maniwala at sinabi sa amin na abandonado raw ang baryong iyon. Wala na raw tao doon kahit isa. Ngunit lumuhod nun si Christine at sinabing nasa baryo na iyon ang labi ng asawa. Wala na rin silang nagawa kung hindi samahan kami dahil halos maglumpasay na si Christine. Gulat na gulat sila noon nang makita ang katawan ni Utoy at ang bahay namin sa lugar. Yun nga lang ay gaya ng sabi ng mga pulis ay tila ghost town ang lugar. At kahit ni isa ay wala kang makikita. Hindi nga rin sana maniniwala ang mga pulis na wala kaming kinalaman sa pagkamatay ni Utoy kung hindi lang nagbigay ng pahayag ang lalaking tumulong sa amin. Sa huli ay tinulungan nila kami at
tinulungan nilang mailibing si Utoy. Matapos ang insidente ngayon ay bumalik na kami sa unang baryong tinirahan namin. Nakiusap ako noon sa tita ko na patuloyin si Christina at pumayag naman siya basta magbibigay ako ng bahid sa bahay at iba pang bayarin. Naipanganak naman po ni Christine ang anak niyang si Carla. Sa ngayon po ay may sarili na kaming apartment at 5 taon na ang pamangkin ko pero sariwa pa rin sa utak ko ang mga nangyari na parang kahapon lang. Maraming salamat po ulit sa pagbabasa sa gimbal. Nawa ay maisama mo po ito sa mga narration nyo. At hanggang dito na po lamang ang ating kwento sa ngayon. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.